Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Kung may nangaaway sa iyo, paano mo haharapin ng may respeto sa iyong sarili? Hindi maiwasan na kung minsan sa aking buhay, may mga tao pa rin na kahit ginagawa mo niya yung tama o totoo o mabuti, nandyan pa rin yung ikaw ay kukutsain o gustong awayin, sisiraan. Pero ang tanong ay, paano ko ba ito hinaharap pag may mga ganong tao? Kung may mga tao na alam ko na walang ibang ginawa kundi ako ay, pag-initan sa trabaho na lang, umaga pa lang, paggising ko sa umaga, ako'y humihingi na ng lakas sa Diyos na nawa sa pagharap ko sa taong ito ay magkaroon pa rin ako ng respeto sa aking sarili. At magawa ko yung isang bagay na kung saan maharap ko siya ng may kahinahunan. At pag dumating yung isang pagkakataon na ganun nga nangyari at mga away pa, ang ginagawa ko ay ako'y sumasagot ng may kahinahunan. Nakikinig, pero sumasagot ako ng may katotohanan kung ano talaga yung tama at totoo. At kung hindi pa rin siya nakinig, lalayo na lang ako. Iiwan ko siya. Pupunta ako sa isang lugar na kung saan mas magagamit ko yung aking lakas, yung aking talino, yung aking kaalaman na mas produktibo kaysa naman makipag-argumento ako, makipag-debate ako, makipag-sagutan ako. Walang mapapala. Lalala lang ang aming hindi magandang relasyon. Sasama lang lalo ang loob niya sa akin. Mas maganda na lang humiwalay ako at lumayo. Bakit ko nasabi ito? Kasi natutunan ko ito sa ebanghelyo natin ngayon na matapos magmilagro si Jesus, gumawa ng mabuti, nagpagaling, nagpakain, nagbuhay ng mga patay, ganyan. Naniwala yung mga tao. Natuwa sila sa kanya. Pero nung sabihin niya, ang kanyang kapangyarihan ay galing sa Ama, galing sa Diyos, ang nagsugo sa kanya, na ang Ama at siya ay iisa. Doon nagkaproblema. Doon na siya inaway, doon na siya pinag-initan na hanggang dumating ang panahon na gusto na rin siyang patayin at gusto na rin siyang batuhin. Nagsalita ang Diyos, sinabi niya yung totoo, kaya lang hindi nila matanggap. At ang ginawa niya, lumayo siya. Pumunta sa kabilang pampang at doon mas marami ang naniwala sa kanya. So kapatid, ito ang paalala ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon, na kung may mga tao na gustong tayong siraan, gusto tayong awayin, gusto tayong saktan sa kabila ng ating ginagawang kabutihan o tama, huminahon tayo at gumawa ng isang bagay na hindi tayo pag-iinitan. Pag hindi pa rin sila nakinig, lumayo na lang tayo. Hindi masama yung paglayo, yung paghiwalay. Hindi ito senyalis ng kaduwagan, kundi isang karunungan. Ang tawag dito ay tahimik na panalo. Tahimik na panalo ang magiging diskarte mo. Kaya kapatid, kung may nang-away sa'yo, huwag mong patulan. Huwag kang makipagdebate. Sayang ang iyong lakas, sayang ang iyong enerhiya. Gamitin mo na lang sa mas epektibo. Pero respeto mo yung nang-away sa'yo. Huwag huminahon ka at gumawa ng kabutihan. Pag ayaw pa rin, huwag mong ipilit ang iyong sarili. Gaya ni Jesus, hindi niya pinilit ang kanyang sarili sa mga taong ayaw makinig. Kundi pumunta siya doon sa kanyang misyon na mas makakatulong siya, makakagawa siya ng kabutihan at mas marami ang maniniwala sa kanya. Ito ang paalala ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon, kapatid. Kaya pagpalain tayo ng Diyos, pagpalain ka ng Diyos. Kung nagustuhan natin ang ating reflection ngayon, bahagi natin sa social media. Gawin nating viral ang salita ng Diyos at punuin natin ng good news ang social media araw-araw. Isang mapagpalang araw sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. God bless. God is good.